Ha? Wala na raw ibang umuupa dyan? Matagal na? Kaya pala mura. Hindi, hindi na kailangan paliwanag. Mas gusto ko nga na wala akong kasabay. Sandali, bakit parang may bukas na ilaw sa loob? Akala ko ba ay walang tao? Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Emmanuel. At matagal ko nang bitbit ang kwentong ito na pilit kong ikinukubli. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may takot na baka sa muling pagsasalaysay nito ay muling bumalik ang lahat ng aking nakita, naramdaman at halos ikasira ng aking pagkatao. Nang mga panahong iyon, Buspaw, kakalipat ko lang ng trabaho sa Maynila. Galing ako sa Bulacan at dahil sa layo at gasto sa biyahe ay napilitan akong maganap ng mauupahang matutuluyan malapit sa pinapasukan ko. Hindi ako mapili, Buspaw. Ang mahalaga lang sa akin ay merong bubong, may kuryente at tahimik. Sa isang sulok ng social media, marketplace ko unang nakita ang anunsyo. Isang maliit na bahay na paupahan. Mura kumpara sa iba. May litrato ng lumang istruktura na halatang matagal nang nakatayo. Ang lokasyon ay sa isang tahimik na barangay sa pagitan ng San Andres Bukid at Santa Ana, malapit sa Riles. Pero ayon sa anunsyo ay ligtas naman at payapa raw. Dumayo ako roon isang hapon, Buspaw. Habang papalapit ako sa lugar, napansin kong unti-unting numinipis ang mga tao. Ang mga tindahan ay kakaunti lang. Ang mga bahay ay magkakadikit pero kakaiba ang pakiramdam. Parang may pagitan ang bawat isa, kahit halos dikit-dikit lang. Ang mismong paupahan ay nasa pinakadulo ng eskinita. Isang lumang bahay na may karatulang kupas na ang pintura. Nakalagay ay for rent. Walang petsa, walang numero, parang matagal nang nakasabit doon. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba, Boss Pao. Lumang bahay lang, yero ang bubong, kahoy ang ilang bahagi ng dingding. Sementado ang sahig, pero may mga bitak na tila matagal nang hindi inaayos. Ngunit may kakaibang lamig sa loob kahit tirik ang araw. Akala ko noon ay dahil lang sa kakulangan ng sikat ng araw at sa kapal ng mga dingding. Hindi ko pa alam na iyon pala ang unang babala. Lumipat ako, Boss Pao, makalipas ang 2 araw. Sa unang gabi ko roon, halos hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi sa sobrang katahimikan. Walang tahol ng aso, walang ingay ng sasakyan. Kahit ang tren na inaasahan kong maririnig ay tila umiwas sa lugar. Ang tanging maririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang marahang pag-uga ng bubong na parang may dumadaan sa ibabaw kahit wala naman. Habang lumilipas sa mga araw, Buspaw, nagsimula akong mapansin ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa umaga ay palaging may bakas ng putik sa harap ng pintuan kahit hindi naman umuulan. Sa kusina, ang mga gamit ay tila nag-iiba ng pwesto. Hindi naman malayo, pero sapat para mapansin ko. Ang salamin sa banyo ay palaging may bahid na para bang may huminga rito sa gabi, kahit ako lang mag-isa. Sa ikalawang linggo ko rito, Boss Pao, doon na nagsimula ang mga mas malinaw na pangyayari. Tuwing bandang 3:00 ng madaling araw ay palaging may biglang lamig na babalot sa buong bahay. Hindi ito ordinaryong lamig. Para itong hangin na may bigat, parang may kasamang presensya. Ang ilaw ay minsang kumukurap at ang mga anino sa dingding ay humahaba kahit wala namang pinanggagalingan. Isang madaling araw, Boss Pao, nagising ako
sa pakiramdam na parang may nakatingin. Hindi ko makita kung sino o ano, pero ramdam ko. Mabigat ang dibdib ko nun at parang may nakapatong sa akin kahit wala naman akong makita. Ang kisame ay tila mas mababa kaysa dati at ang mga bitak dito ay parang bumubuo ng mga hugis na hindi ko maintindihan. Doon ko unang naramdaman ng takot, Boss Pao, na hindi galing sa isip, kundi diretsyong sumasakal sa katawan. Sa mga sumunod na araw, Boss Pao, napansin kong may mga bahagi ng bahay na tila ayaw kong lapitan kahit wala namang dahilan. Ang likod ng bahay, lalo na ang maliit na silid na walang bintana, ay palaging malamig at madilim. Kapag napapadaan ako roon, parang may humihila pabalik, parang may nagbabantay. Hindi ako naniniwala noon sa ganitong mga bagay, pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit palagi akong nagmamadaling makalayo sa lugar na iyon. Isang gabi, Boss Pao, matapos ang mahabang araw sa trabaho, napansin kong bukas ang pintuan ng silid na iyon. Sigurado akong isinara ko iyon bago umalis. Sa loob ay mas malamig kaysa sa buong bahay. Ang hangin ay mabigat at ang amoy ay parang lumang kahoy na nabasa ng ulan at dugo. Sa sahig ay may mga marka na tila hinila ang isang mabigat na bagay, papasok at palabas ng silid. Wala ko nakita, Boss Pao, pero sapat na iyon para manginig ang mga tuhod ko. Mula noon, halos gabi-gabi na akong hindi nakakatulog, Boss Pao. Kapag pipikit ako, may mga imahe na pumapasok sa isipan ko. Isang pamilya na hindi ko naman kilala, mga mukha na tila pamilyar kahit hindi ko pa nakita, at isang pakiramdam na hindi ako nag-iisa kahit mag-isa lang naman ako sa bahay. Ang oras ay tila bumabagal sa loob ng paupahan. Ang isang gabi ay parang buong linggo ang haba. Sa ikatlong linggo, Boss Pao, napansin kong may mga sulat sa dingding na hindi ko matandaan na naroon noon. Hindi malinaw ang mga salita, parang kinayod o sinulat gamit ang kuko. Hindi ko mabasa ng buo, pero ramdam ko ang bigat ng mensahe. Parang may gustong ipaalam, may gustong magpaiwan. Doon ko naisip na baka may kasaysayan ang bahay na hindi ko alam. Ngunit kahit anong pilit kong alamin, Boss Pao, wala akong makuhang malinaw na sagot. Ang tanging malinaw ay ang pakiramdam na unti-unti akong inaangkin ng lugar. Para bang habang tumatagal ay mas nagiging bahagi ako ng bahay kaysa sa pagiging pansamantalang nangungupahan. Isang gabi, Boss Pao, matapos ang isang panaginip na hindi ko makalimutan, isang panaginip na pakiramdam ko ay alaala ng iba, nagpasya akong umalis. Hindi ko na inantay ang umaga. Habang nag-iimpake ako, ramdam ko ang bigat ng hangin at ang mga dingding ay tila mas lumalapit. Ang bawat hakbang palabas ay parang may pumipigil, parang ayaw akong pakawalan. Nang tuluyan akong makalabas, Boss Pao, at makalayo, doon ko lang naramdaman na muli akong nakahinga ng maluwag. Ngunit kahit hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pakiramdam na may isang bahagi ng akin na naiwan doon sa lumang paupahang iyon na hanggang ngayon ay may karatula pa ring for rent, naghihintay ng susunod na mangungupahan na hindi alam ang tunay na presyo ng murang renta. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.